Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 13 March 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Awit, chapter 102. Panalangin ng isang nababagabag na kabataan. Panalangin ng isang dumaranas ng hirap at humihingi ng tulong kay Yahweh. Pakisundan ako ng basa, guys. Sabay tayo magbasa ng Biblia. Para matuto tayo, tsaka makipag-usap na rin tayo kay Father God. Awit chapter 102 verse 1, Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin, lingapin mo ako sa aking pagdaing. Verse 2, O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa at bigatin. Kapag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin, sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Verse 3, Nangihina akong usok ang katulad, damdam ko sa init, apoy na maningas. Verse 4, Katulad ko'y damong natuyo sa parang, pati sa pagkain di ako ganahan. Verse 5, Kung ako'y tumaghoy ay ubod ng lakas, yaring katawan ko'y buto na at balat. Verse 6, Tulad ko'y mailap na ibon sa ilang, para akong kuwago sa dakong mapanglaw. Verse 7, Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang, palaging malungkot. Verse 8, Sa buong maghapon ang kaaway ko'y balikan ko yung verse 7, guys. Awit chapter 102 verse 7. Ang aking katulad sa hindi pagtulog, ibon sa bubungang, palaging malungkot. Ano yung ibon na nasa bubungan, guys? Verse 8, Sa buong maghapon ang kaaway ko'y nililibak ako, kinukot yung todo gamit sa pagsumpay itong pangalan ko. Verse 9, Pagkain ko'y abo at hindi tinapay, luhay hinahalo sa aking inuman. Verse 10, Dahil sa galit mo, aking Panginoon, dinaklot mo ako't iyong itinapon. Verse 11, Ang buhay kong taglay ay parang anino, katulad ko ngayon natuyo ng damo. Verse 12, Ngunit ikaw, Yahweh, ay haring walang hanggan, di ka malilimot ng buong kinapal. Verse 13, Ikaw ay mahabag, tulungan ang Zion, pagkat dumating na ang takdang panahon, sa kalagayan niya ay dapat tumulong. Verse 14, Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod, bagamat nawasag at gumuhong lubos. Verse 15, Ang lahat ng bansa ay Yahweh, ang lahat ng bansa kay Yahweh ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Awit chapter 102 verse 16, Itatayo muli ni Yahweh ang Zion, kaluwalhatian niya mahahayag doon. Verse 17, Daig ng mahirap ay iyong papakinggan, di mo tatanggihan ang kanilang kahilingan. Verse 18, Ito'y masusulat upang matunghayan, susunod na lahing di pa dumarating, ikaw nga, O Yahweh, ang siyang pupurihin. Awit chapter 102 verse 19, Mula sa itaas sa trono mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Verse 20, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Verse 21, Ano pat ang iyong ngalay mahayag sa Zion, O Yahweh, ikay itatanyag, at sa Jerusalem pupurihing ganap. Verse 22, Kapag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Verse 23, Ako'y pinanghina sa aking kabataan, pakiramdam ko ay umikli ang buhay. Verse 24, Itong aking hibik, O aking Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Verse 25, Nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Guys, if ever, di ba, si Father God mula sa simula, ilang taon na kayo si Father God ngayon mula nang gawin niya yung sanlibutan? Nagtatanong lang naman. Verse 25, Nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Tingnan niyo yung verse 24, ulitin niyo ha. Itong aking hibik, Awit chapter 102 verse 24, Itong aking hibik, O aking Diyos, huwag mo sanang kunin sa ganitong ayos ang buhay mo, Yahweh, walang katapusan. Di ba walang katapusan yung buhay ni Yahweh? Kaya tinatanong ko kung ilang taon na siya ngayon. Verse 25, Nang pasimulay
Nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. Verse 26, maliban sa iyo lahat ay lilipas at tulad ng damit lahat ay kukupas. Sila'y huhubaring parang kasuotan. Verse 27, ngunit mananatili ka, hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Verse 28, awit chapter 102, verse 28, at ang mga anak ng iyong mga lingkod mamumuhay namang panatag ang loob, magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila'y mananahan. Ang pag-ibig ng Diyos, awit na katha ni David. Awit chapter 103 verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Verse 2, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Verse 3, ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Amen. Amen to that, guys. Tingnan mo yung awit chapter 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Verse 4, sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Verse 5, ina-apply natin sa sarili natin yung awit chapter 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit ginagamot niyang lahat. Kaya lahat ng may sakit, guys, gagamutin niya ni Father God. Verse 4, siya nga yung best doctor natin, diba? Verse 4, sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas, at pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Verse 5, sa sarili ang dulot niya kasiyahan habang buhay, kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Verse 6, si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan, at tatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Verse 7, mga plano niya't utos kay Moises, ibinilin ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Verse 8, si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Verse 9, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Verse 10, di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagamat tayo'y may sala. Verse 11, ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa Kanya. Verse 14, alam niya na alabok itong ating pinagmulan, at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Verse 15, ang buhay ng mga tao ay parang damo, ang katulad sa parang ay lumalago, na katulad ay bulaklak. Verse 16, nawawala at nalalagas kapag ito'y nahanginan. Nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Verse 17, ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man na sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Verse 18, at ang magtatamo nito'y ang tapat na sa kasunduan. Verse 18, guys, at ang magtatamo nito'y ang tapat sa kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Awit chapter 103 verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. Verse 20, upurihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya ay sumusunod. Verse 21, si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. Awit chapter 103 verse 22, upurihin ninyo siya, kayong lahat na nilalang sa lahat ng mga dakong naghahari ang may kapal, o aking kaluluwa, si Yahweh ay papurihan. Bukas na itong chapter 104, guys, kasi mahaba-haba. Itatanong ko lang sana, di ba nakalagay rito sa
sa awit chapter 103 verse 14. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. If tayong tao guys, isa alabok tayo nagmula. Si Father God, paano siya nag-umpisa? Paano siya na yung 'di ba ginawa niya ang itong daigdig, buong daigdig, pati universe, ginawa niya yan. Paano siya nagsimula? Yung siya ba, halimbawa, di ba may mga anghel na rin siyang kasama. Paano sila nagsimula kung tayong tao galing sa alabok? Si Father God ba, paano siya nag-umpisa? Paano siya naging paano ko ba ipapaliwanag? Paano siya naging Diyos? Saan siya nag-umpisa? Anong pinagmulan niya? Siya yung Alpha at Omega, di ba? Siya yung beginning and end. Ang ibig ko sabihin, bago tayo naging tao, si Father God ba, paano siya nag-umpisa? Ang hirap ipaliwanag ng tanong ko. Di ba empty pa nga tayo, empty pa yung buong daigdig. Si Father God, saan siya nanggaling? Paano siya nag-umpisa? Paano siya nagiging Father God? At saka, ilang taon na ba nag-umpisa ang paggawa niya sa mundo? Di ba? Kasi ang nababasa lang natin galing kay Adam and Eve. Tapos parang yung New Testament na kay Jesus. So, kay Jesus marami nang marami nang saksi. Kasi may mga na yata dito sa yung mga tao ba na di ba nagira-gira na nung so parang nakakasabay yata, kasabayan yata si Jesus ng mga gira nung panahon ng mga Romans, ganun. Ang inaano ko, si Father God talaga, paano siya nag-umpisa? Yun lang, tanong lang yun. Paano siya nilalang, paano siya binuo? Kung galing tayo sa alabok, si Father God, saan siya nagmula? Yun yung tanong ko. Bye everyone, God bless.